Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang joint manifesto na pinirmahan ng siyam na ex-cabinet secretaries ng iba't ibang administration na nananawagan sila ng accountability o kinokontra nila. Ayaw nila itong pangyayaring ito. Yung pag-transfer ng PhilHealth funds, yung halos 90 billion pinalis sa PhilHealth at inilipat sa National Treasury para sa unprogrammed funds. Okay? So, ito po yung headline sa balita ng bilyonaryo. Accountability urges ex-cabinet secretaries oppose 90 billion PhilHealth fund diversion. Ayaw nila at nagkaisa sila na pumirma ng manifesto. Dapat daw ibalik sa PhilHealth. Dapat managot ang mga PhilHealth officials. Okay, so sino-sino itong siyam na former cabinet secretaries? Number one, Cieleto Habito, former secretary ng NEDA. Ernesto Pernia, another NEDA secretary. Florencio Abad, secretary ng Department of Budget and Management. Enrique Una, secretary ng DOH. Alberto Aldaba Lim, secretary ng Department of Tourism. Edelberto de Jesus, secretary ng DepEd. Diwa Gunigondo, deputy governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Joel Rocamora, secretary ng National Anti-Poverty Commission. And Alexander Padilla, former CEO and president of PhilHealth. Yun, mismong PhilHealth boss dati, CEO, president, isa siya sa pumirma na hindi tama yun. I think sa isang hearing sa Kamara ba o sa Senado, nagsalita yung CEO ng PhilHealth. Sabi niya, nautosan lang po ako. The president told me to transfer. I'm just a good soldier. Sumusunod lang ako sa utos. So, talagang, ano ito? Sinadya na ilipat. Okay, so, anong dahilan? Bakit itong siyam na former cabinet secretaries kumukontra? Sabi nila, the excess funds of PhilHealth should not be considered savings. Instead, they reflect the agency's failure to adequately expand its benefit packages. Kasi mayroong Department of Finance ba, memorandum o may kautosan na lahat ng savings, yung unused funds, ibalik sa National Treasury para gamitin sa mga unprogrammed funds. Itong PhilHealth, nandun, 89.9, nakatiwangwang. Kaya lang, sabi ng itong mga former cabinet secretaries, hindi yung savings. Kapabayaan ng mga PhilHealth officials na ibigay ang benepisyo sa mga PhilHealth members, which is very correct. Ang daming mga reklamo na naririnig ko na halos wala silang matanggap na kung meron man kakaunti, kakapiranggot, meron ngang wala eh. Nakakalungkot po na pangyayari itong pagbibigay ng benefits para sa mga millions of PhilHealth members na matagal ibigay, kung ibigay napakaliit. Halos hindi mo maramdaman yung tulong. Tapos, nandun lang, nakatiwangwang, 90 billion. Tapos,
inilipat sa National Treasury, gagamitin na sa mga unprogrammed funds. Ano yun? Pang-ayuda na naman. So, salamat itong siyam na former cabinet secretaries. Iba-ibang presidente ang pinagsilbihan nila. I think from Noynoy, Gloria, Digong. Nagkaisa. Okay, so ano pang sabi nila sa kanilang there is a need. Ito, maganda. There is a need, sabi ng mga pumirma, to hold PhilHealth leadership accountable rather than depriving Filipinos of essential healthcare funds. Wow. Talaga. Panagutin. Ngayon, inimbestiga na ba ito? Wala. Iba kaliwat ka na ang investigasyon. Ito, wala na. Parang nakalimutan na. May nag-imbestiga nun. Mga senador. Senator Bongo, Senator Amy. Kaya lang, hanggang doon na lang. So, nasaan yung accountability? Sabi ng PhilHealth boss, sabi niya, nautusan lang ako. Tinawagan ako and I was directed, transfer. So, sino ang managot? Di yung nagutos. So, ano pa? They asserted, itong pumirma, PhilHealth must take immediate and effective action to utilize funds exceeding its reserve for the benefits of members. So, dapat members ang isaalang-alang. Dinagdagan nga nila ang contribution I think from 4%, ginawang 5% ng contribution. So, okay lang yung magdagdag ka ng contribution, basta dagdagan mo naman yung mga benefits. Ito na nga, dinagdagan ang contribution, nabawasan ng benefits kasi nawala. I don't know saan nila gagamitin yung 90 billion pesos. Okay, dagdag pa nito. Okay, medyo nawala. So, sana may patutunguhan itong issue na ito. I think meron nang nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Hindi ko lang alam kung kaninong grupo, but I'm sure inireklamo na ito sa Supreme Court. Okay, the signatories argued that funding for other programs should originate from general appropriations, which Congress and the Executive choose not to pursue. Bakit pakialaman ang ng PhilHealth? Diba? Hindi ko maintindihan ang nangyayaring ito. Ang naghihirap ngayon, mga ordinary members ng Okay, so, ito pa. They pointed out that government's cash sweep of government's owned and controlled corporation is rooted in the insertion of pork barrel allocations. Ito na. Pork barrel allocations. Ito. Into the 2024 General Appropriations Act, which has displaced essential priority projects. Ito na, yung isiningit na mga... So, talaga, nandyan pa rin yung pork barrel funds. Iba-iba lang ang pangalan. So, singit. Kaya, na-displace yung mga kaya nawalan ng pera ng gobyerno. Ayun, kung saan naganap, pati PhilHealth, pinakialaman. So, yung bigla ang pagbenta ng gold reserves ng Bangko Sentral na hindi man lang tayo pinaala, ayun, tinago ba? Kung hindi pa yung mga private NGOs, yung best broker, namataan, nakita, number 1, Pilipinas, 25 tons of gold, binenta worldwide, number 1 tayo. Magkano ang estimate na is 117 billion pesos. Estimate lang ito ng mga saan nila pupunta, saan nila gagamitin yun? Ngayon, nung na-booking, saka lang nagpaliwanag na strategy daw yun dahil
habang mataas pang presyo ng gold, binenta. Eh saan gagamitin yung pera? Pera ng taong bayan yan. Gold reserve ng taong bayan yan. Hindi pag-aari ng mga governor sa central bank, mga board members. So, ito po ang mga pangyayaring masakit. Sana makorek ito. Sana may patutungan yung isinampang petition o reklamo sa Supreme Court at ibalik ang 90 billion para ang makinabang yung mga kawawang PhilHealth members.